So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-uusapan natin to, naku po. Anong nangyari sa ating dalawa? Gago! Eto na, oo, Amy Marcos. Nilaglag si Marcos. Gago! Marcos, nilaglag si Marcos. Ang gulo, no? At eto, kulong si Leonardo dahil ito, ano daw, PRRD, Bongo at Bato. Ipapakulong na daw. Gago! Eto na, umamin na daw si Leonardo na nakipagpulong kay PRRD. Ano naman to? Ito, may panibagong ano na naman, no? May panibagong nilulutong issue ang komite para banatan ang mga Duterte or sirain ng mga Duterte. Ano na namang klaseng pakulo na naman kaya ito? Alam nyo, gumagawa kada hearing gumagawa ng book of record itong komite. Pero mo saan kayo nakakita, tatanungin mo at papaniwalaan mo ang isang convicted. Papaniwalaan mo ang isang preso. Hindi ko naman po nilalahat yung ibang preso dyan talagang may ano po yan, mga tawag dito, may mga talagang matitino at nakulong lang dahil may mga nakukulong na hindi naman talaga nila ginagawa yung krimen na yun. At meron mga preso na nakulong dahil talagang may ginawa silang kagaguhan dito sa labas dito sa Pilipinas at lumabag sila sa batas natin. Pero pinagtataka ko, isang preso, papaniwalaan mo at gagawin mong witness laban sa mga Duterte, parang napaka-posible na huwa tayo. At syempre, may tigapagtanggol tayo. Andiyan nga po si Marcoleta na binara na naman itong mga buhaya. Gago! So, syempre, bago natin simulan to, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. May tolo. Alam mo, nagsing-along ang hayop no? So, ito, panoorin natin to. Ito muna, yung kay, kay Ate Amy. Panoorin mo natin tong kay na-download ko na ba to? Wait lang, download natin. Mahirap na. Baka may lumabas na naman ng mga ads ng mga relo Ang hirap pag may lumalabas na gano'n, yung may mga yung may mga tawag dito, mga relo-relo na alala ko sila Kimbo, sila Abante. Oo, naalala ko sila. Kaya yun, medyo may may trauma na ako sa mga relo. Eto, pag-usapan ho natin to. Pag-usapan natin tong matapos i-endorso ng kanyang kapatid. Senator Amy Marcos nilaglag ang bagong Pilipinas slate. Presidential sister, kinumpirmang tatakbo siyang mag-isa at hindi siya sasama sa mga senador under the BBM ticket. Bahala sa buhay mo. Gago! Hindi kasi medyo, alam nyo, nalalabuhan na kasi talaga ako dito kay Mama Amy. Si Senator Amy Marcos, hindi mo naman kasi talaga alam kung saan talaga to Sabihin na natin na, sige, magsulo ka, wala kang partido, pero Marcos ka pa rin Sinisipon ako. Parang ang hirap, parang pagkatapos lahat ng nangyayari ngayon, nakabulastogan ng gobyerno sa Pilipinas, parang hirap pagkatiwalaan muli ang mga Marcos. Sorry po, ewan ko kung ganito rin po ba yung nararamdaman ng iba dyan, pero yun po yung nararamdaman ko Gago! Parang may trauma na ako na, ayoko na magtiwala sa inyo. Kahit sino sa inyo, hindi na kami magtitiwala kahit kailan. Sa hirap ng buhay ngayon dito sa Pilipinas, na kahit wala namang pandemya na nangyayari sa Pilipinas, pero sobrang hirap ang Pilipinas. Parang nagkaroon na ako ng trauma. Ito, panoorin natin tong video na to, Ano bang dahilan? Bakit nagsulo na si Amy? Namamangkato si Amy sa dalawang ilog, Gago! Ang hirap ng ganun. Laban akong mag-isa kahit hindi kayo
Lalaban akong mag-isa kahit hindi kayo kasama. Kapapasok lamang na balita Pakialam na natin. matapos endorso ng kanyang sariling kapatid at Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Re-election ni Senator Amy Marcos kumalas sa administration senatorial slate para sa darating na midterm election. Ito ang kumpirmadong balita galing mismo sa presidential sister na kahit na kasama siya sa 12 pinangalanan Ang ni si ate. Pangulong Bongbong Marcos na tatakbo sa pagkasenador sa 2025 senatorial election na di umano'y under the BBM. Baka naman kasi, Bongbong, baka hindi mo naman kasi binibigyan si ate. Di, baka lang naman. Kaya medyo nagtatampo sa'yo. Isa kasi kapag may malaki-laki ka naman na kickback, Gago! bahagian mo naman kasi din si ate mo. Wag niyo solohin magpinsan. Inusolo mo kaya nagtatampo sa'yo eh. Okay, play. Administration. Opisyal na kumalas ang senadora at sinabi nitong iisa lamang ang kanyang dapat panigan. Mukhang rejected nga ang mismong Pangulong si Bongbong Marcos sa naging anunsyo na ito ng kanyang kapatid dahil kahit isinama siya ni BBM, opisyal na kumalas si Senator Amy Marcos. Mapapanood sa kanyang official video na mismong sinabi ng senadora na tatakbo siya ng hindi kasama ang mga senador na inanunsyong tatakbo rin under the BBM administration's slate. Ayon sa kanyang naging official statement, taos-puso ako nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y ipinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa NP at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon na ang nakalipas ngayong araw mula nang pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. So, ibig sabihin, kung kay Senator Amy Marcos nananatili yung payo ng kanilang ama, anong nangyari kay Marcos Jr.? Gago! Ano nangyari sa kapatid mo, Senator Amy? Ano yun? Parang papaniwalaan na namin yung sa mga sabi-sabi na wala talagang pakialam si Marcos sa tatay nyo. Di kasi ito, mapapaisip ka, bakit lumalaganap yung issue na ganun, no? Wala talagang pakialam si Marcos Jr. sa kanyang ama. Isipin nyo na lang, si Duterte lang ang nagpalibing sa tatay niya, pero tinarantado niya pa. Gago! Diba? Mapapaisip ka, ito na si Duterte lang ang nag-last loob na ipalibing si Marcos sa libingan ng bayani. Ilang presidente na ang dumaan sa Pilipinas. Ilang presidente na ang dumaan sa Pilipinas at hindi man lang inasikaso yung matagal ng problema ng pamilya nyo. Pero nung umupo si PRRD, pinalibing niya yun nang walang ni isang may mga raming humadlang pero hindi nagpatinag si PRRD dahil pinangako niya nung nangangampanya pa lamang siya, ginawa niya, pinangako niya na yun, kaya tinupad niya. Pero wala pa rin, tinarantado. Dito, sorry ayoko kay Amy Marcos, ayoko sa mga Marcos na dahil sa nangyayari ngayon. Pero sa tutusin, mas okay pa to si Amy kaysa kay Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Ito minsan na sasabi niya na hindi ko na tinatanaw ko pa rin ng utang na loob ang ginawa ng mga Duterte sa amin. Lalong-lalo na sa tatay ko. Dahil siya lang, sa dinami-daming dumaan na presidente sa Pilipinas, si natatangi lamang na si PRRD ang nagmalasakit sa tatay ko para mailibing siya sa libingan ng mga bayani. Kaya nga sabi ko, mas okay pa tong si Amy kaysa kay Marcos talaga. At least tumatanaw ng utang na loob na hindi naman yun hinihingi ng mga Duterte Pero karapat dapat mong ibigay sa tao. Kahit ako karapat dapat kong magbigay ng utang na loob yan, sa mga banateros. Kay Banatbay lalo. Dahil kung hindi dahil kay Banatbay, hindi rin yun naman din ako makikilala dito . Diba? Ganun lang din yun. Si Amy Marcos,
tawag dito, nagtumatanaw pa rin siya ng utang na loob. Hindi katulad ni Bongbong Marcos na talagang garapal. Gago! No, na talagang kung matatawag mong pag yung salitang kupal, kupal talaga eh. Kaya mas okay pa to eh. Tuloy. Pili kong manindigan ng malaya at matatag. Tulad niya, na wala na dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong tumindig mag-isa upang huwag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para huwag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bit-bit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. May nagawa na ba si Amy? Gago! Guys, paki-chat nga sa akin kung anong nagawa nito. Di sorry parang wala akong natatanong. May nagawa ba? Parang wala akong matandaan. Di sorry Senator Amy pero ay iilan lang sa inyo na mga senator ang may nagagawa talaga sa bayan. Sa totoo lang. Hindi lang naman ikaw may mga kasamahan ka rin. Nandiyan sila Ontivero. Hanggang ngayon wala naman nagagawa yan eh. Yung sa issue niya nga sa PhilHealth na billion nun, hindi niya pa ma-explain. Gago! Pero ito siya, hindi parang wala akong nakitang nagawa to sa bayan natin. Meron ba? Di wow. Gago! Okay, eto na. Dito tayo mapunta sa... Eto. Yung... Ayan, no? Ayan na, mukha pa lang, no? Palyado na. Gago! Ayan na, mukha pa lang. Hindi na mapagkatiwalaan, no? Eto na si Boy NPA. Eto, panoorin natin, no? Panoorin nyo maigi to, Pakinggan nyo, pakinggi. Happens. Now, he stated, not you, but him stated that there's a meeting or gathering in the DPWH building in Davao. And in my data, at alam na po namin kung sino-sino yung nandun. Now, do you confirm, ma'am, that there is a meeting? Alam mo na pa, tinanong mo pa. For ito, specific, class 96 ang 97. Mr. Chair, it's In the second floor, yes, Mr. Chair, it's a courtesy call somewhat. Yeah, it's Or like did you talk something about not war on drugs? Sabihin na natin, Davao template. halo-halo kasi Hay, naku po, Paduano. usapan Ano, lang tatanungin yun, lang kita. That Did you discuss about Davao template? O, nandito si Patay. Grijaldo, nandito kayo. Ano si Patay? Oh, now, let me ask you once again. Is there a meeting and it was discussed about Davao template? May I be Yes, allowed to please. ask? Kasi po, ang understanding ko kasi pag discussion, there's an in-depth na pag-uusap. Pero may napag-usapan po, but it's not in-depth. It's just passing, Mr. Chair. What I'm saying is, ma'am, diretso lang po. Nag-usap ba kayo tungkol doon sa Davao template? Yes or no? Napag-usapan din po. Napag-usapan. Colonel Leonardo, napag-usapan niyo ba doon sa 96? Yung Davao template? Yes or no? Mr. Chair, hindi ko po ma-recall yung Nako. about template. Pero mga... Anyway, usap yan naman. naman Yan naman. Alam nyo mga Paduano, mag-ano ka na kaya? Ikaw maging judge ka na. Okay, tuloy pa natin. Tuloy pa natin. Okay. As of now, hindi ko tatanggapin yung reasoning mo. Pero, now, Colonel Patay, you were there. Yes or no? No, Mr. Chair. You were not there. No, Mr. Chair. In the second floor, you were not there. No, Mr. Chair.
Are you sure? Yes, Mr. Chair. Okay, sige. Chairman, let me put in record na tinanggi ni... Bait dito ni Patay ah. Parang kailan lang parang mga nagbabaliw-baliwan sa kay OJC yan ah. Gago! Ba't dito ang bait-bait mo? si Colonel Patay na he was there. Colonel Gallardo, are you present during the time? The first June 28, second floor of the DPWH building. Yes, Mr. Chair. You're there. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, it was discussed about the bottom plate? No, Mr. Chair. No? Yes, sir. Oh, now, so you can contradict the statement of Miss Garma na isa sa mga pinag-usapan doon? Colonel Gallardo, you're under oath. Yes, yes, Baka Mr. maaga Chair. ka. I could not confirm the statement of... So, no. None. yes, Mr. Chair. Wala. O anong ginawa nyo lang doon sa loob ng kwarto? We were there the time, Mr. Chair. No, tinatanong ko, anong ginawa nyo? Kasi nakahon kayo doon eh. Tangina, napaka-toxic. Magsasalita pa lang, hindi ka na makapagsalita eh. Inuunahan ka na eh. Ako confirm ba na 96? Kaiba room, 97 sa kabilang room? No, Mr. Chair. Ha? No, Mr. Chair. Okay. Again, Mr. Chairman, let it record that Colonel Gallardo denied that there is a meeting that took place the 96 and 97 in separate room. Now, Colonel Gallardo, during that gathering, the President, former Chief Bato de la Rosa, former now Senator and Senator Bongo is present. Dumaan po sa inyo, hindi. Siya pala, eto pala si Paduano, chairperson pala dito. Representative Joseph Stephen Caraps. Muntik na maging corrupt yun ah. Gago! Paduano, siya pala ang chairperson dito sa hearing na to. I could not remember. Oh, you cannot remember. Okay. Okay, you cannot remember. O, Colonel Patay, since you mentioned that you were not there, so wala. Wala kang alam. Wala akong alam, Mr. Chair. Okay. Colonel Leonardo, in that gathering is the President, former President, Colonel Bato, PNP Chief, Senator Bato de la Rosa, and Senator Bongo, pumunta po doon sa room nyo. Yes, sir. Ang naalala ko, nag-courtesy call po kami. Hindi, tanong ko kung pumunta sa room nyo. Pumunta ba hindi? Sa room na, kasi sir, naka-separate the room po. Kaya nga, tinatanong ko sa room ng 96. Wala nga siya dun eh. Gago! Ba't mo pinipilit? Di alam nyo ito etong hearing na to. Sa totoo nga, bukod sa nakakabobo to, mamaya babalikan natin tingnan mo, may ipapakita ako sa inyo. Alam nyo tong hearing na to, ito yung yung alam mo na bandang huli, or sa dulo ng hearing na to ay gusto lang talaga nila pukpukin na kasabwat or talagang may mahanap silang butas mapatungkol sa mga Duterte. O, pakinggan nyo ha. Alam ko Kasi kasi nandun- lumabas po kami sa corridor. Then we met The whole 96. Senator Bongo during that time. The whole 96. Not the whole 96. There are some class 96, Mr. Chair. Hindi nga, yung nandun na 96. Alam ko naman hindi lahat eh. Yes po. Oh, yes. Nag-meet po kami doon sa corridor po. O, pero nandun kayo sa isang room. Lumabas po kami doon sa room na parang waiting area. O, cubicle. Cubicle, di ba? Yes, sir. Oh, yes. Room siya na... Okay. Then So, lumabas nandun po si Senator Bongo, Senator De La Rosa, and Ngayon nagigits ko na nagigits ko na. Ngayon nakikita ko na pag tumanda si Master Judea kasing tanda ni Paduano, ganito yung boses. Wala lang na parang familiar sa akin boses ni Paduano. the President. Tama? Ano, ito to. Senator De La Rosa and the President. Tama? Di ba? Pilit niya talagang binubutasan si PRRD eh. Gago! Nandun ba si Senator Bongo, si Bato de la Rosa, at si PRRD? Tama ba? Gago! Tama? Oh.
Hindi ko po ma-recall kung nandun si Eh, Senator Bong. may introduce ka pa nga isa eh. O, kita mo, sinasabi na nga dito eh. Sinasabi na nga dito, Paduano, na hindi niya nga maalala eh. Kasi ikaw naman, pipilitin mo na naman. Okay, tuloy. May introduce ka pa nga isa eh. Na Mr. President, this is blah blah blah. You don't recall? Actually, marami po akong Nako. pinakilala ko po yung mga classmates ko. Tapos, sino pa? Meron din po kaming hindi classmates. Sino nga? O you cannot recall? Marami po. Okay, sir, Mr. Chairman, dyan lang muna. Hindi ko na muna ipitin si Colonel Leonardo to that question. Now, Colonel Galma, do you confirm that indeed I-contempt mo na. Gago! Diyan din naman mapupunta yan eh. during that meeting nandun pumunta si General Bato, si Senator Bongo, and the President? No, Mr. Chair, wala akong naalalang pumunta si General Bato at saka si Senator Bongo dun sa aming... Sa Romeo? Yes, wala pong pangyayaring ganun po, Mr. Chair. Okay, anyway, mukhang totoo yung sinasabi mo. No? But sa 96, nandun. But anyway, hindi pa naman tayo tapos dyan, Colonel Leonardo. Ang pinakatanong dito, para saan to? Gago! Ano ba to? Masusolusyonan ba yung problema ng Pilipinas dito? Yun lang yung pinaka tinatanong talaga lagi dito. Nakikita ko yun sa comment section. Sabi nila, hala, di sa totoo lang nakakaumay na yung paulit-ulit na ganyan na tinatalakay nyo sa hearing. Sayang yung ginagastos ng pera dyan. Galing naman sa kaban ng bayan yung pera na bawat hearing dyan. Ano bang purpose dyan? Ano bang magandang kakahinatnan yan sa Pilipinas? Yung mga taong bayan nagko-comment dyan sa mga video na to na pag kung ano man yung lumabas dyan, makakatulong ba sa buong bansa natin? Hindi, talagang tapos ngayon parang magagalit sila sa amin na bakit patuloy silang naming sinusupalpal. Paano hindi kayo masusupalpal? Halatadong parang gusto nyo lang talagang may lumabas na masama si Duterte, masama si Bongo, masama si Bato. Anong klaseng sa bagay, nga pala, nakalimutan ko, mag-election nga pala. Tapos bali-balita pa, natatakbong senador si PRRD, si Pulong at si Mayor Basti Duterte. Kaya pala tapos kaalyado nila si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa, no? Kaya pala. Oo, siguro ito yung nga yung purpose nun. Baka ito yung purpose nun. Baka purpose nila dahil tatakbo nga yung parang tatakbo yung tatlong Duterte, Bongo at sila Bongo, Bato de la Rosa, sure yan. Pero parang tatakbo yung tatlong Duterte. Kung hindi natin alam kung sino yung sa mga Duterte, kung si Pulong, si Baste, or baka magsabay-sabay sila. So, itong nangyayaring to, malamang sa malamang, para na naman pagmukaing masama ang mga Duterte. Kakaumay. Hindi, alam nyo, nauumay na ako. Kaya ako lang naman din pinapanood to sa inyo. Dahil gusto kong maipaliwanag sa inyo ng maayos to Oo, mai-reactionan ba at masupalpal tong mga to. But in the next hearing, Mr. Chairman, we will invite all those named listed during that allegedly in your account courtesy call. Kasi po, nakuha na po natin ng committee to lahat ng mga assignments. Yung mga nandun, di ba, pinakuha ko ng nakaraan since 2016 onward. Kaya nga nandito si Patay, nandito si Colonel Guiardo. Ang next siguro, let us see sa next hearing. No? Anyway, Mr. Chairman, for now, dyan na muna ako. At least si Colonel Garma has already stated all those accounts with regards to the Picol killings.
and the People skill. meeting or sabi nga nila, courtesy call that happens 3 days before. And after 3 days, on Forward natin ha, nagdadrama lang to. DPWH Picture. Uy, nag-signal. members of Class 96 of PNPA. As, Yes or no? Ang wala, tanong papapicture po kay of PNPA. Tapos tingnan nyo, tinanong na ni Paduano at sinagot nito ulit. Sinagot naman ni Gilberto, Leonardo. Tapos tinanong ulit nito ni, sino to? Sino to? Abalos ba? Sino ba to? Nakalimutan ko tong congressman na to. Tingnan nyo, pansinin nyo, play. yes, Mr. Chair. Yes. And kung nakita-kita kayo, bakit po kayo nandun sa isang kwarto doon sa DPWH building? Separate ang members ng Class 96 of PNPA at separate yung Class 97 ng PNPA. Mr. Chair, doon po kami nilagay while waiting po. Ang gigigil, oh. Mag-courtesy call po kami. Magpapapicture po kay... Ayan, sinagot ka na ulit. Pangalawa. Mr. Chair. And according to your answers to the Honorable Paduano, wala pa kayong diniscuss na Davao template. Would that be correct? Wala po kaming diniscuss. Marami Yes po kaming or no? diniscuss. Yes or no? Ang Wala- tanong ko po answer Wala ko po akong yes or ma-recall no? na diniscuss namin na Sabihin mo Davao lang kung template. hindi nyo diniscuss o hindi. Hindi po, Mr. Dahil ang Chair. paniningil sa banda-banda roon. Opo, Mr. Chair. Yeah. Now, Colonel Patay, what class are you sa PNPA? Wala po ako doon. Wala. Now, Madam Garma, is that... I'm Kasi hindi pwedeng time mo, diniscuss nyo na nandun ka noong June 28 sa meeting na yon. Ang hindi mo inaate, let's... May kinuntip dito. Ito nasa una, no? kayo tungkol Ito sa una, no? May kinuntip dito, eh. Usap ba Baka kayo yung video. tungkol doon sa Davao template? Yes or no? Napag-usapan din po. Napag-usapan. Colonel Leonardo, napag-usapan niyo ba doon sa 96? Yung Yeah. Davao template? Oh. Yes or no? Yes or no? Kasi hindi ko po ma-recall yung Nako. Davao template. Colonel Leonardo, in that gathering is the President, former President, Colonel Bato, PNP Chief, Dr. Bato de Rosa, Hanggang and ginigit Senator tayo. Bongo, pumunta po doon sa room nyo. Yes or no? Yes, I am just asking you. No You meeting, still denied. no meeting, Mr. Chair. With that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt former Colonel Leonardo. Oh, siding contempt agad. Tapos dito, sana yun? Yung nakita ko yan, oh. Ito. Tingnan niyo yung witness nila. Tingnan niyo yung witness. Doon kay Super. Padilla. Naka-PDL maximum. Gago! Hindi ko naman masyadong inuusgahan ng mga preso, ha. Pero bilang parang ay, naku po. Ayoko na nga. Ang hirap i-explain itong mga putang yan to. Ito tayo, kay Marcoleta tayo. Ito. Sinunog sila rito ni Marcoleta. O, panoorin natin. Ito, malupit. Yung katwiran lang. Malinaw na nasabi ko sa kanila at wala naman silang may bibigay na counter-argument na sa pamamagitan ng tradisyon namin, ay hindi na namin pinagtatatanong yung mga opisina ng presidente at opisina ng vice president. Ngayon lang ako nangyari ito. Masama ba yun? Kasi pinalilitaw nila na gusto nilang magtanong. Ngayon lang sila nagkaroon napakalaking interest at napakarami nila. Sabi ko, taliwas na yan ako sa ginagawa natin sa mahabang panahon. Gusto ko lang malaman kung bakit nag-iba na tayo ng patakaran. Masama ba yung magtanong ka ng gano'n? Tama. Sa tagal ko na yata sa House of Representatives, nakita ko na yung ganong klaseng mga tradisyon na pinangalagaan namin sa matagal na panahon. Ayun, kung minamasama nila yun, nasa sa kanila yun. Congressman, kayo po ba ay naabisuhan hinggil po doon sa hakbang ng liderato o na all of a sudden, narinig nyo na lang po na gano'n po ang desisyon sa plenaryo? Wala nga, hindi naman nila ako aabisuhan. Gano'n ang kanilang ginagawang patakaran ngayon.
Hindi ka abisuhan na kasi naamoy ka nila, Congressman Marcoleta. Naamoy-amoy ka na nila. Kasi sabi nila, nako, delikado to. Mukhang hindi natin kaalyado to. Diado to sa atin. Huwag niyong papasukin niya. Huwag niyong hayaan makapagsalita yan. Kung inahadlangan ka nga na makapagsalita, malamang sa malamang, hindi ka rin talaga din na huhudyatan kung ano yung plano nila. Ako, kapag nakita ko na yung mga bagay na yan, kapag nakagawa ka ng mali na maaari nakita nila na mali sa tuntunin, taliwas sa tuntunin, ginagawa yun. Pero sa akin, ang nakapagtataka, wala naman akong kasalanan na ginawa. Nangangatwiran ako base sa aming regulasyon. Pati yung At yun naman talaga ang regulasyon. Na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech yung isang representative ng Maynila sapagkat bawal na yon, sapagkat yung budget bill ay nasa plenaryo na at tinidiscuss na rin sa committee. Bawal yun sa tuntunin namin na magsasalita. Siguro, eto maputol ko lang, siguro kung hinayaan lang ng hinayaan na makapagsalita to si Congressman Marcoleta, si Representative Rodante Marcoleta, ang dami siguro pa nating malalaman. At ang dami pang masusupalpal. Gago! No? Sa totoo nga lang, medyo doon nga lang sa yung 6 trillion na budget, 'di ba? Kung hindi dahil kay Marcoleta, hindi natin maano yun. Ba't nga naman yun, hindi na pag-uusapan. Kaya siguro talaga Kaya siguro pinipigilan to dahil mukhang dihado sila. Biruin mo, ang dami-dami nila, isa lang si Marcoleta. Na talagang tumindig na mali na nga yung ginagawa kay BP Sara. Pero hindi talaga, ang ginawa nila, natakot sila, naalarma sila. Naalarma lalo na si Paduano. Gago! Lalo si Paduano na may patapik-tapik pa. Kakapa ng isang bagay na may kaugnayan doon sa bill na nakalatag na. Masama ba yung paalalahanan ko sila na meron kaming tuntunin? Na isa ka rin naman sa parte ng committee na yan. Kaya tama nga naman yung sinasabi ni Marcoleta, masama bang paalalahanan sila? Bukod sa parte naman ako nung committee na to. Bakit parang ayaw nila akong bigyan ng boses dito? Kaya nga dito natin mapagtatanto, mga banateros, na kapag hindi ka kaalyado, tablado ka. Kapag kaalyado ka, in ka. Tingnan mo si Franz Castro, 'di ba? Tingnan mo sila Benny. Tingnan mo si Paduano. Si Franz Castro convicted. 'Di ba? Si Franz Castro convicted child abuser. Dahil partido ng administrasyon at ng mga anti-Duterte, kaya okay lang kahit na huwag ka nang makulong. Kahit dito ka lang. Dapat ngayon natatanggal yan, tinatanggal yan. O katulad ni Benny, di umano. Si Benny Abante ay may kasong child abuse din. At may kasong ordawit daw siya sa sa PDAP scam na 189 million pesos. Bakit nandiyan pa rin? Kasi nga kalyado nila at isa rin sa anti-Duterte. Si Paduano, si Benny pala yung sinasabi ko kanina. Si Paduano, ang dami palang di umano. Sangkot yan sa 200 na pinatay ng mga pulis. Nung panahon na NPA pa daw siya. Kaya nga, ito pustahan tayo pag nakabalik na ang mga Duterte sa pagiging presidente. Hindi naman sa pagbabawi Hindi uso sa mga Duterte yung gaganti, yung gantihan. Ayaw nga ng mga Duterte na magkagulo Diba? Pero alam ko, atong mga kaso na to, ng mga to, lahat to pagdudusahan nila pag nakaupo na ulit
ang Duterte sa pagiging presidente, si BP Sara or si Basti man, or kung sino man sa mga Duterte, no? Kaya nga hanggang ngayon na maaga pa lang, kahit malayo pa yung 2028 election, pilit na nilang hinahadlangan para mabawas-bawasan or para masiraan na nila mga Duterte sa taong bayan. So yun mga banateros, mga kabiyayan, hindi ko napahabain tong video na to. Anong may kukomento nyo sa mga napanood natin na or na reaction na natin ng mga video, i-comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin mo natin isa-isa yan. Akala nyo ba hindi ko binabasa yung mga comment? Yung binabasa ko yan, ha. Minsan hindi lang ako nakakapag-heart. Oo, pero pinipilit ko pong basahin yan at sa inyo rin ako nakakumukuha ng mga pinag-aaralan ko rin at gusto ko kasi na kung ano yung hinanaing nyo, yun din yung binabalita ko dito sa ating YouTube channel, no? So, paki-comment and paki-like at share ng ating video at syempre, paki-join button na rin at sa super thanks dyan. No, thank you sa mga maraming salamat po sa patuloy na nagbabahagi ng biyaya dito sa ating YouTube channel. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.